Simulan na po natin ang ating pong gawain. Ayan, the road to the year of the Lord's favor. Alam ko, gusto natin lahat ito. Gusto natin madaanan yung daan na yan. Yung the Lord's favor. At pag sinabi natin the Lord's favor, hindi na ibig sabihin mawawalan ka na ng problema. Merong problema, pero ang nakakatuwa, hindi ka iwanan ng Diyos. At sasamahan ka niya, kasama ang kanyang favor. Ayan. In other words, kasama yung gagawin niyang mga bagay na makakatulong po at gagawin niya para maranasan natin yung kapuspusan ng kanyang pagpapala, himala, kapangyarihan, presensya. Kaya pagkatapos po natin ito marinig, makakapagdagdag po ito ng maraming bagay sa atin. Yung road na yun, gusto natin daanan lahat. No? Isaiah chapter 61 verse 2a, to proclaim the year of the Lord's favor, para iproklama ang panahon o ang taon ng mga pabor ng Diyos. Wow! Hallelujah! Bago po tayo manalangin, kay Ayin, God bless you, Ayin. Rowena Bautista, God bless you. Susan Bocao, Liza Motar, Pastora Marites Closa. Ayan, hello din, Meds at Inday. God bless you. Tayo po yung mag-pray. God, we thank you. Be with us as we continue to know you more in a deeper and personal way. Let your name be exalted. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Ayan, dapat lang pasalamatan at ibigay ang glory sa Lord. Now, ang Israelites' journey po, ito po yung tatlong ano ba? Ito po yung tatlong pinagdaanan nila, no? Ito po, ayan, no? Getting out of Egypt, that is by grace, kasi Diyos ang gumawa niyan. Living in the wilderness, by grace pa rin, ang Diyos po nag-alaga sa kanila doon. Pero being in the promised land, ito po yung favor ng God. Hindi ko po sinasabing merong ranking files yan. Pero ang ibig sabihin, mas matindi yung naranasan nila pagdating na doon sa promised land. Ayan na. Bakit? Tumira sila doon, kumilos sila, gumalaw na sila, at medyo yung iba nagkumanap na matitirhan, inalagaan nila yung kalantiran, inagaan yung mga lupain, at ito po ay yumabong pa at lalo pa dumami. Pero wala na po dyan yung mana, wala na po dyan yung himala ng maraming hayop para sila'y samahan. In other words, pagdating sa promised land, ayan, tayong lahat to ay nakaupo, nakatayo o nakatanim sa ating mga promised land. Ngayon po, hindi lang biyaya ang ating naranasan, pati yung favor ng God. Ayan. Hallelujah. Bumati po tayo ulit. Pagbati, salamat Chrissy Perez, more of God's blessing to you sa iyong paglalagay ng o pagsishare, no? Si Napo, Danly De Castro, Pastor Jaime Mangubat, God bless you po. Lori Asia, Talen, Gaila, God bless you. Si Maui, Di Pasupil, at salamat po sa inyo. Isang mabiyayang araw talaga yan, no? Sa buong JA1 family talaga yan, ano? para sa ating lahat. Kaya tingnan natin mabuti yung kung may journey gano'n ng Israelita. Siguro nung una natin makilala ang Lord, biyaya eh. For by grace you are saved, and not of your works, lest anyone should boast. It is by faith, by faith. Yan. Naniwala ka sa biyaya ng Diyos at pinagpala ka. But as we keep going on, as we continue to explore kung ano pa yung gagawin ng Diyos sa buhay natin, wow! Sa totoo lang, nagugulat tayo sa matindi niyang gustong gawin sa buhay natin. Ano? Yung pong favor, yan po ay pwede tayong samahan, yakapin, at iwag nang iwanan araw-araw. Ano? So, bago po ituloy, Eliza Ramos, God bless you. Pastora Jen Barista, at salamat po sa iyo. Salamat po, Pastora. O salamat, Pastora. God bless you. Ituloy po natin. Anong sabi po niya doon? Not all Israelites experience to be in the promised land. Hindi po lahat. Yung pong yung mga pinanganak sa ibang, yung nakarating po mula kay Jacob, at dinala niya po ito sa lugar po ng Egypt. At doon po yung mga matatanda, hanggang doon lang po sa 20 anyos na si Joshua, nung kasama nilang lumabas, si Caleb naman na medyo mas may edad kay Joshua, no?
parang 40 years old na siya doon nung time na yon. Alam niyo po ba na silang dalawa lang talaga yung nakapasok sa promised land? Alam mo kung meron ka ngayon tinatahak, you are about to be in your promised land. Ang sarap makarating sa promised land natin sa totoo lang. Kasi bubuhos ang God's favor. Ayan, bago po tayo magtuloy, pagbati ulit kay Alice Barrias, si Rochelle Landero, tama ba? Lendero, yan. Marilu Abril, at kay Rev Wesa Abat, my beautiful wife. Ayan, napakaganda po niyang asawang yan. Yan po yung kasama sa favor ng Diyos sa buhay ko. Mula nang makarating ako sa promised land ng buhay ko. Ayan. Pastor Leo. Ayan. Rev Bailey na. Ikaw ay nasa promised land din ang buhay mo. And more blessings to come. Ayan. Rev Mylene. Di ba? Kakatuwa ang Diyos, no? At tuloy pa rin natin pagbati kay Mabel Noriega. At salamat po. Ayan. Kay Marilu Abril. At Danny Diaz. Rev Danny Diaz. God bless you po. And glory be to God. Numbers 14:30. Not one of you will enter the land and make you home there. And solemnly promised land. Ayan. Except for Caleb and the son of Jephunneh and Joshua son of Nun. In other words, iba yung nakita ng Diyos sa dalawa. At sila ay pwedeng lumampas sa biyaya ng Diyos, maranasan yung favor ng God sa buhay nila. Gusto ko po lahat kayo ganun din. Ayan. Remy Manalo, God bless you. Pagbati lang po, no? At sino pa ba? Yan, Mary Ann Magalong. Praise God. Nako, lahat po tayo papunta sa ating nandoon o maaring papunta sa ating promised land at bumubuhos ang pabor ng Diyos. Para maintindihan natin lalo, sundan po natin to. Ayan, medyo madami yan. Hindi ko alam kung nababasa nyo. Tingin ko malit po yung sulat dyan po sa inyong cellphone. Pero binabasa ko naman yun. 1 Corinthians chapter 10 verses 5 to 6. Yes, God was not pleased with the most of them. Hindi siya natuwa doon sa karamihan sa mga Israelite. And their dead bodies scattered around the wilderness. Nasa wilderness. At puro kamatayan ang inabot. Ayaw natin yan, di ba? Verse 6. Now all these things serve as types of and picture for us. Lessons that teach us not to fail in the same way by callous craving worthless things. May napansin ba kayo? Ito po ay patungkol, ito po yung naging lesson sa ating lahat. Naging lesson po siya. Tingnan niyo po mabuti. Lessons that teach us not to fail. Pag sinabing not to fail, nag-aaral ka siyempre para huwag ka mag-fail. Pag-aaralan mo, aayos mo yung lakad mo, magiging tama. In other words, may action ka na ang Diyos ay natutuwa. In the same way, by callous craving worthless thing. Hindi mo na gagawin yung nagkakalyo ka na dahil sa sobrang craving mo sa worldly or not things that are worthless. Kung yung mga Pasensya na kayo ha. Kung yung mga congressman at senador ay naintindihan nila ito, ang Diyos lamang ang gagawa at makakapagbuo o makakapag-satisfy ng ating mga longings. Sayang, no? Alam nyo, ayaw ng Diyos ng ganon. Naging callously craving for worthless things sila. Akala na pera lang ang pwedeng bumuhay sa kanila. Hindi po totoo yun. So, bumati po muna tayo. Janet Macaraig, Mary Ann, nabagit ko na si Mary Ann. Si May Andal, ayan, praise God. Salamat po sa inyong oras. Janet, no? God bless you. Thank you for sharing. 1 Corinthians chapter 15:10. But whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me. Kita niyo na yun? Kung nasan ako ngayon, sobrang bumuhos ang pabor ng Diyos. Bakit? Dahil si Pablo marunong makinig at sumunod sa Diyos. Marunong siyang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Marunong siyang at gawin yung tama. Yan. Naku, kung ganyan sana lahat, di ba? Sister Neng Claire, God bless you, ha? Ituloy po natin ito, not without results. For I have worked harder. Napasin niyo yun? Hindi pwedeng walang result. Napasin niyo yung salita, I have worked harder. Katumbas po ng favor, lalo na kung gusto niyong marami at special pa.
You work harder than any of the other apostles. Yet it was not I, but God who was working through me by His grace. Andun pa rin ang biyaya ng Diyos. Magagawa mo yon pagka ikaw ay kumilos, naglingkod sa Diyos at ginawa mo ng tama. Ayan, purihin po ang Diyos. So bumati po muli tayo bago ko po ituloy-tuloy, no? Si Romeda or Meds Cabio, God bless you po, ang ating pong coordinator dito po sa J1 Quebec. Cheryl Magtibay, Pastora, God bless you. Ruth, kumusta na ikaw, Ruth? Ramos Badjo, ayan. Sino pa ba ito? Gusto ko lang po, sabi ni May Andal, gusto ko lang po i-shout out ang kabutihan ng Lord, talaga pong unstoppable move of God. Thank you, Lord. Tulungan mo po kong maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayan. Chico Timmy pala. Chico Timmy. Praise God. Chico Timmy. Galing ako kanina dyan. No? Myla Mabolo, God bless you. Tuloy po natin. Ito po sabi, why and how? Paano nangyari yon? Bakit ganun special favor pa yung binanggit ni Pablo? Gusto ko maranasan po nating lahat yan. Yan, ha? Gusto ko makarating tayo dyan sa special favor ng God. The road to the year of the Lord's favor. Una, make the word to be important to you. Sabi ni Joshua, si Joshua, isa sa mga nakaranas ng favor ng God. Sabi ni Joshua, and don't for a minute let this book of the Revelation or book of the law be out of your mind. Ponder and meditate on it day and night, making sure you practice everything written in it. Then you will get where you are or you're going, then you'll succeed. Napansin niyo yun? Yung book of God's revelation, yung salita ng Diyos, yung Bible mismo, nababasa mo siya, mini-meditate mo siya, pinapractice mo, lahat na nakasulat doon, at pagkatapos ikaw ay magtatagumpay, sigurado ko, you are on the road to God's favor. Ayan, yung taong walang panahon sa salita ng Diyos, hindi niya nararanasan yung super special favor of God. Pero tuloy-tuloy nyo lang po yung inyong pagbabasa ng Biblia. Ayan, ha? Brother Reynaldo Birch, naanak ko po yan. Si Romel Landi, yan po yung mga kapatid natin. Ano? God bless you. Sa totoo lang, kapag po tayo ay may panahon sa salita ng Diyos, ang dami nating nalalaman, ang daming ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Deuteronomy 28 verses 1 and 2, tinan nyo ito. Blessing of obedience. Ayan na. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands, yun po yun nasa Bible, no? That I'm giving you today, the Lord your God will set you high above all nations on the world, and you'll experience all the blessings, these blessings, if you obey the Lord your God. Napasin nyo? May konting effort, kundi man konti, kahit damihan mo pa, may effort ng alin? Ng obedience. At sa obedience, kumikilos ka dyan. Hindi ka naghihintay. Gumagawa ka, gumagalo ka, naniniwala ka, may gagawin ng Diyos. Naniniwala kang matindi ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. You move, you act, you do what God's will is, what God's will is, and then, as you read the Bible, you have time with the Bible, ma-experience mo yung blessing, lahat ng pagpapala ang sabi doon. Kaya yung Word of God. Pangalawa po, no? Ito pang pangalawa. Yung hearts nila, napaka-strong. Yan, no? Their hearts are strong. Ang tibay ng puso nila. Ano ibig sabihin nun? Ang tinignan po ni Joshua at Caleb, kaya hindi sila namatay, ay yung paniwalaan ang plano ng Diyos. Paniwalaan yung kanyang nais ibigay sa ating lahat. Paniwalaan yung kanyang salita na binibitiwan sa ating lahat. Ayan po. Numbers 13, verse 30 to 31, Caleb interrupted and called for silence before Moses and said, let's go up and take the land now. Sila po yung kasama sa 12. Sila lang yung naniwala. Promise land yun. Bigay ng Diyos yun. Pero yung mga tao ayaw maniwala, no? We can do it. Sabi niya, kaya natin yan. Kita nyo? Pag merong salita ng Diyos ang puso mo, ang nakikita mo, kaya mong lampasan lahat ng problema. Kaya mong lampasan lahat ng mga pinagdadaanan mo. Kaya mong lampasan lahat ng pwedeng mangyari sa iyo. But the others said we cannot attack those people. Bakit? Wala silang word of God eh. Their way
They're way stronger than we are. Sobrang haba at ang layo ng lakas nila sa atin. Okay, malakas sila physically, pero ikaw naman spiritually malakas ka. At spiritually, sinamahan ka ng Diyos. Spiritually, nakita mo sarili mo, sinasamahan ng Diyos, pinalalakas ng Diyos. Ay, naku, grabe. Mas malayo mararating mo kaysa problema mo. Mas malayo mararating mo kaysa nararamdaman mo. Mas malayo ang mararating mo kaysa mga taong nagtutuya sa iyo. Verse 24, but, sabi niya ganyan, no? My servant Caleb, this is a different story. He has a different spirit. Ayan na, strong heart. He follows passionately. I'm bringing him into the land. He scouted and his children will inherit it. Oh, damay pa pati mga anak mo. Pagpapalain pati mga anak mo. Sabi ni Susan Bukao, God bless you. Sabi niya rito, total surrender, total obedient, full trust in the Lord. At gagawin mo lahat para sa kalwatian ng Diyos, para sa kanyang karyan, sa ayaw at sa gusto mo, ang pabor ni Lord ay mararanasan natin. Woo! Amen. Agree ako dyan. Yan. Hallelujah. Yan. Pagbati na rin kila Mary Ann Casanova, kay Francisca Umali, kay Marian Magalong. Naku, salamat sa inyong oras, panahon. Ituloy na po natin. Ang sarap ng meditation natin ngayon. Ang sarap ng journey ng devotion natin ngayon. Number 3, they don't accept negative spirit in their lives. Ayoko ng mga negatibong isipin. Ayoko mag-isip ng negatibo. Basta ang plano ng Diyos malinis, maayos. Ang plano ng Diyos maganda. Ang mararating ko malayo. Ang Diyos ay may gagawing dakilang bagay sa buhay ko. Inaalis ko yung nagsasabing, madali akong mamatay, magkakasakit ako, yung nagsasabing, wala kang makukuha trabaho, yung nagsasabing, ikaw ay hindi uunlad, hindi ko tinatanggap yan. Those are the negative spirit in our lives. Yung nagsasabing, wala na, hindi mo na kaya yan. Ang sinasabi lagi ng Diyos sa atin, binabanggit lagi. Sabi niya ganyan, ang binibigay niya lagi, tinan niyo po yung verse 6 dito, no? 14 verse 6, Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh, members of the scouting party, ripped their clothes. Nila talagang hindi nila tinanggap, pinunit nila yung kanilang damit. At sinabi niya, ano sabi nilang ganyan? Pinakita nila na puntahan na natin, naniniwala ako sa plano ng Diyos. Hallelujah. Alam ko may plano siya, naniniwala ako sa mga binitiwang mga salita ng Diyos. Pang-apat po, make God happy, pasayahin mo ang Diyos. Sabi ng 37 verse 4 ng Psalms, trust in the Lord and do good, then you will live safely in the land and prosper. Ayan, nasaan ka? Nasaan ka ngayon? Ayan, nasa Singapore, si Reynaldo Burtz, nasa US. Ayan, nasaan ka ngayon? Si Pastora Jen Barista, nasa Singapore din. Ayan, si Leti Alvarez, ewan ko, para nasa Pilipinas ngayon, pero papunta ulit, pag bumalik ng Amerika, bless na bless ang buhay. Si Pastor Leo, ayan, si Crazy, ayan, double amen siya. Kung nasaan ka ngayon, gawin mo masaya ang Diyos sa buhay mo. Gawin mo siyang laging tumatawa. Yan, di ba? Yan, katulad nila Pastor Jaime Mangubat. Ayan, nasa Singapore sila pero pinasasaya nila ang Diyos. Hallelujah! Sabi ng make God happy, trust in the Lord and do good, then you will live safely in the land. Saan ka ngayon? Ipaprosper ka ng Diyos dyan. Kaya pinagpala Pangapat, take delight in, verse 4, take delight in the Lord and He will give you your heart's desire. Pasayahin mo ang Diyos. Ano mang hinihingi ng puso mo, ano mang gusto mong hingin sa Diyos, ibibigay niya. Hallelujah. Parang ayoko nang huminto rito Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. Magtiwala ka, manampalataya ka. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and He's the rewarder of those who sincerely seek Him. Kapag, sabi ng anak ko wag ako, daddy kasi mabilis mag-English o bumasa ng English. Sino naman hindi mapipigilang magsalita nito ng punong-puno ng galak sa puso? Grabe. Pagka na-please ang Diyos, grabe, ibibigay niya ang naisin ng puso mo. Saan ka pa? Di ba? Saan ka pa? Hallelujah. And then, ano sabi niyon? Tapos na po tayo sa negative. Yan, make God happy.
Hebrews 11:6. Ito po yung kasunod. Yan. Hindi ko na po nailagay dyan. God, ito na po yung finale. God is always watching us. Pinapanood tayo ng Diyos kahit nasaan ka. Pinapanood yan. Ako, pinapanood ng Diyos. Pinapanood ka ng Diyos. Kaya alam mo, may nanonood sa iyo. And thanks be to God. At ano sabi niya doon? Lagay ko po dito. Ayan, para makita ko pa yung... Ayan, sabi ni... basahin po natin yung sinasabi. At dami po nag-amen, nag-hallelujah eh. Ayan. Sabi po ni Napo, salamat po sa iyong salita. Ayan. Tinutulungan mo kaming magtiwala at mananampalataya kami sa magandang plano mo, Diyos. Ayan, antindi, no? Ayan, umaandar eh. Umaandar. No? Ayan, plano mo sa aming buhay at maranasan ang kabanalan at pagsama mo sa amin. Siguro ganun ibig sabihin. Yan. Yan, nasa Kalakat daw si Reb Nova. Yan, nakikinig sila. Habang hallelujah. Amen, amen, amen. May ginagawa ang Diyos sa Kalakat. Sabi nito, God is always watching us. Pinanonood tayo ng Diyos. Huwag kayong mag-alala, nakatingin siya. He would like you to see, or he would like to see you. Gusto niya makita. He would like to see you listening and obeying His word. Tinitingnan kanya, gusto kanya makita na nakikinig at sinusunod ang kanyang salita. You will not only receive His favor, hindi lang favor ang matatanggap mo. Alam mo kung ano? Alam mo kung ano? Ayan, gusto kong itaas ang inyong faith ngayon. Alam mo kung ano, ha? Gusto niyo buwang sabihin ko kung ano ang nasa isip ng Diyos na gawin sa ating lahat? Sa bawat isa sa inyo dyan nanonood, ito po ang nais ng Diyos na gusto niyang gawin sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa. Grabe na to, no? Ito po yon. Ayan, hallelujah. Sabi, ulitin ko ha, you will not only receive His favor. Hindi lang favor ang matatanggap mo, but you will be His favorite. Ayan, hindi lang favor. Gusto niya favorite kita. Alam mo mga kapatid, favorite po tayo ng Diyos. Favorite ako ng Diyos, favorite ka ng Lord. Bawat isa sa ating nanonood ngayon, favorite ni Lord. Lahat tayo favorite niya. Kapag ginawa po natin yung mga sinabi dito, no? Ano yung una? Ay fully obey the Word of God. Carefully, no? We obey, no? Yung hearts natin maging strong. Sinabi niya at mangyayari. Hindi tayo tumatanggap ng negative spirit sa puso natin. Pinasasayan natin ng Diyos. At pagkatapos, ikaw ay favorite ng God. Ayan, tingnan po natin. Ito po, kung ano ibig sabihin ng favorite, no? Ito po, yung IT isa uli. Kanina kasi, favor lang ang pinag-usapan natin eh. Yung IT pala, stands for I. Yan, ikaw pala, paborito talaga ni Lord. Yung idon, dalawang iyon, exceptional favor, extraordinary favor ang tatanggapin nyo. Hallelujah! Woo! I love that! Alam ko, marami akong matatanggap sa Lord, marami tayong matatanggap sa Lord, marami tayong mararanasan galing sa Lord, maraming gagawin ang Diyos sa buhay nating lahat. Alam ko, kumikilos siya, gumagalaw siya, at napakadami pa ng kanyang plano sa ating lahat. And thanks be to God. Thanks be to God. Bago po ako mag-pray, ayan, si Maribel Cuarto, Aurelio, God bless you. Si Jackie Castillo, Reb Nova, of course, nanonood sila ngayon. Si Josephine Bagsit, Patrick Yuri, Nida Saavedra, at yan, salamat po sa inyong oras at panahon. At tayo po'y manalangin sa oras na ito. Ayan, manalangin po tayo. Father, Heart, God, I thank you so much for these people who join me. Ang buhay po nila, o Diyos, ngayon nalaman nila, naglalakbay sila. Gusto po nilang maranasan ng bawat isa, Panginoon, yung road to the Lord's favor. God, in Jesus' name, ito na po yun, inihila po namin papunta sa buhay ng bawat isa, ang favor ng God. At sila'y maging favorite din ng Lord. Magkaroon ng
extraordinary, special, Panginoon, na kilos mo, O Diyos, sa buhay nila. Matinding pagsama mo, Panginoon, ang maranasan nila, no? At sa pangalan po ni Jesus, no? Yung exceptional favor na yan, hallelujah, talagang para sa bawat isa yun, Panginoon. Yun po ang nais mo. Yun po ang gusto mong maghanap. Yun po ang gusto mong maranasan ng bawat isa. Yun po at aking pong dinadalangin, itinataas sa iyo. Grabe yung pagsama ng iyong favor sa bawat isa. Ngayong umagang ito, maranasan namin, makita namin ang plano mo, nais mo sa bawat sa amin. Huwag po kami mag-isip, magbilang ng mga negatibong bagay na sumisiksik sa aming isipan. At ang tignan po namin yung plano mo, Diyos, salita mo nagpapahayag, O Lord, unahin ka namin at lahat ng bagay na aming dinadalangin, ipinagkakalob mo sa amin. Ano mangingin namin sa Ama, ibinibigay mo, Ama, sa pangalan po ni Jesus. At sinabi pa nun, you never leave us nor forsake us, hindi mo kami iniwanan at pinababayaan. At pagsama ng iyong kapangyarihan, O Diyos, hallelujah, para kaming puno na itinanim sa tabi ng ilog, O Diyos, ng aming mga dahon na hindi natutuyo, O God, at lagi kami may bunga. At anumang gawin namin ay magtatagumpay. Lord, mga plano mo, mga nais mo na nais na gawin at ganapin sa buhay namin, sapagkat kami, O Diyos, ay binuhusan mo, katulad ni Pablo, sinabi niya, special favor, Lord, let it flow upon each one of us. At grabe, Panginoon, we will continue to abide to your words. We will continue to know you more in a deeper and personal way. Thank you so much, O God Almighty. Salamat ng marami. Salamat, O Diyos. May ginagawa ka na. May ginagawa ka na. Oh God, lahat na may problema sa pananalapi, inaayos mo na, Panginoon. Lahat na may problema sa mga pangailangan, inaayos mo na, Panginoon. Lahat na may hiniling sa iyo, oh God, inaayos mo na lahat, oh Diyos. May pag-aayos dahil kami ay katulad na Joshua at Caleb. Oh God, i-enjoy namin ang promised land namin. Buhusan mo, Panginoon, ang bawat isa ng matindi mong biyaya at pabor sa buhay ng bawat sa Lord. Salamat po, Ama, sa iyong papuri, pasasalamat at kalahatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Grabe, no? Grabe. Hindi ko po mapigilan sarili ko kanina chinek ko na yan in Jesus name, nag-pray ko itong iPad na to sa pangalan ni Jesus. Umalis lahat ng nanggugulo. Ayan, siyempre, batiin pa natin yung iba natin na bati kanina, no? Si Atinday, God bless you. Si Jackie Catilo, God bless you. At si Lizel Dalangin, God bless you. Lizel Edward de la Cruz, more blessing. Janus, hallelujah. Grabe na to, no? Ayan, praise God. Ayan, salamat po sa bawat isa. Nako, salamat ng marami. Salamat po sa inyong oras. Salamat sa inyong binigay na pagkakataon ako po'y makapagbagi sa inyo. Of course, sila Pastora Sailita Cabral at si Sister Marisol. Yan, hallelujah. Nova, Rev Nova, God bless you. Rowena Bautista, salamat sa inyong buhay. Liza and Chenet, ayan, thank you very much. More blessing po sa bawat isa. At salamat na marami, pagpalain po tayong lahat natin, Panginoon. At misa pa, sabihin ko, mahal na mahal ko po kayo sa ating Panginoon. Amen and amen. Hallelujah.